to end because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Mabigat din ang mga paratang ng bise laban sa... Naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao doon sa video message mo. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka kang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdiling na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yung lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, yung hindi pa kayo nakakita ng kalaban katulad ko. Tapos, hindi ka pala marunong. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet, alak, lahat. Pero yung taong bayan na pinamisan ninyo ng 20 pesos na rice, yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Asin lang, okay na mi, anad naman mi, anak. Ganyan ang bayan natin. Sinabi rin ni Duterte na wala pa man ang issue sa confidential funds by white envelope na sa DepEd kung saan idiniin niya si First Lady Liza. Hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, Tangina mo ka. may utos na ng pera sa DepEd. Binanatan din niya ang pakikialam umano ni Romualdez sa pondo ng DepEd. Paano nyo ginagil ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Inakusahan din niya ang House Speaker ng illegal na mga aktibidad. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdiling na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ilang beses inulit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nagbibiro sa kanyang banta na ipapapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa oras na may mangyari sa kanya. Idineklara ito ng pangalawang Pangulo sa isang live online video conference kasama ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez, ilang kaalyado at taga-suporta Sabado, madaling araw. Ito'y matapos na basahan ng transfer order